And tada! Sarap na hindi matatawaran. Ayan ang sinigang ni Tita Wena. At kung paano nga ba lutuin yan, halina kayo at lutuin na natin yan. Sobrang sarap niyan guys. Yan ang fried liempo, sinigang ni Tita Wena. Let's go! Let's cook! Halina kayo at samahan nyo na akong lutuin ito. Sarap! From my table to your table. Let's go! Ayan mga bes, nagluto si Tita Wena ng napakasarap na sinigang. At kung paano nga ba natin lutuin yan, halika na at samahan nyo ako. Ayan, nakita nyo ang aking sinigang. Look at that. Oh, ang aking fried liempo sinigang. Halika na, samahan nyo ako at lutuin natin yan. Guys, sabaw pa lang yan, talaga namang mai-inlove ka sa sarap. Kaya naman, halika na, samahan nyo na si Tita Wena na lutuin yan. Napakasarap niyan. Promise, look at that. Delicious. Let's cook. Ayan mga beshi love. Ayan, so dito ay mayroon ako ditong pinalambot na baboy. Isinama ko na nga rin yung aking kamote. Mukha nang masarap, di ba? Pero pwede pa natin yang mapasarap. Ayan, nakita nyo, lambot na niya. Oh, ayan. So halika at iprito natin yan para magkaroon ng frying texture. At yan lang kayo para makita nyo kung ano nga ba yung putahe na lulutuin ko dyan. Para mas lalo pang sumarap yan. Dito nga sa mainit na oil ay ilagay na natin ang ating. So ayan mga guys, ipinry natin yung ating marinated na pinalambot na liempo. Yan, para tayo ay magkaroon ng frying texture yung ating pork. At in-stop kong for a while. Yes, oh my goodness, tatalsikan siya. Ayan, so babalik na rin ko yan. So, hindi ko na lang ikakam kasi masyadong nag-i-splash. Very delicate. Baka mag-splash sa aking skin. Mahirap pagalingin. Let me see para mayroong full footage na maipakikita sa inyo. Ayan. So, babalik na rin ko lang. Para makita nyo rin yung texture na kailangan natin. Ayan. So, ito guys, yung texture na gusto natin ma-achieve, oh. Ayan. And then, yung kabila naman, ang ilagay natin. Ayan, sana huwag ka nang tumalsik. So, ayan mga best. So, ito na yung texture na gusto nating ma-achieve sa ating liempo. Ayan. Oh, hindi ko na ipakita masyado sa inyo yung pagpiprito kasi nag-i-splash siya. And yes, masyado siyang matalsik. So, ayan guys. So, hindi siya kailangan palutungin, no? So, gusto lang natin magkaroon ng frying texture. Ayan. At dyan lang kayo para makita nyo yung total outcome ng ating gagawin. Ang bango. Ayan. At mamaya ako nasasabihin sa inyo yung total procedure nito. Kung paano ko ba ito minarinate. So, ilagay naman natin itong second batch. Ayan, hininaan ko muna yung apoy para hindi siya mag-i-splash. Dahil masyado siyang splashy. Lalaksan yung apoy niyan, ay akin muna siyang tatakpan para maiwasan yung flooring ko na napakadumi sa splash niya. Ayan, so nilagay ko na ulit ngayon sa medium heat. So,
So, ayan guys, naririnig nyo ba? Splashing continuously. Scary. Ayan, hindi ko siya mabuksan. Ayan. That is natural sounds of splashing inside. Oh my goodness. Ayan. So, ayan guys, baliktarin natin itong chicken batch. Ayan. So, sobrang lambot na niya guys, no? Ayan na yung texture ng, kabila. Diyan. Ayan, nagdikita na sila. Ayaw nila maghiwalay. Buti pa ito, ayaw maghiwalay. May mga ka-relationship dyan. Naghiwalay na. O, diba? So, ayan guys. So, ang technique guys, para hindi mag-splash ha. Pag kayo ay magbabaliktad na, hinaan muna yung apoy. Ilagay sa very, very low heat. At pag nabaliktad na ng ganyan, saka takpan ulit. Yes. Takpan muna bago ilagay ulit sa medium heat. Yes. And then, iwanan mo na muna yan. Balikan mo after 1 minute. Yes. Definitely, after 1 minute, ang texture niyan ay magiging parehas na nito. Ayan. So, kung naririnig nyo, naturally is splashy inside. Yes, and that is very scary splash. Kasi pag tinamaan ka niyan, it will take months para gumaling. Oh, you see? It will take months para gumaling yung iyong skin na blister. Yes. So, kaya very, very careful guys. Sa ating pagluluto, lagi kong sinasabi sa inyo, maaari tayong magdala ng masarap na resulta ng ating niluluto without damaging our skin or without causing any injuries, di ba? So, napakasarap niyan guys. Yan pa lang masarap na, pero pasasarapin pa natin yan. So, ayan, ilagay na natin sa very low heat at kukunin na natin yan. Pero wag munang buksan ha. Wag right away bubuksan pagka nilagay nyo na sa very low heat. Wait 1 minute hanggang mag-subsides yung splashing sa loob. Pag yung naririnig nyo na hindi na nag-i-splash, only then pwede nun nyo nang buksan. Kasi kahit inilagay nyo na sa very, very low heat yung fire, as much as nag-i-splash pa rin sa loob ng kawali, pag binuksan nyo yun, walang ibang pupuntahan yung splash nyo kung hindi sa skin nyo. And then, napakadumi sa inyong flooring dahil mag-i-splash everywhere yon, magpo-cause ng napakarami nyong linisin. So, kaya, ayan, wala nang splash, di ba? Now, pwede na nating buksan. Pero be careful, pakiramdaman pa rin kung nag-i-splash pa rin ba. Ayan. So, one by one, ay pwede na natin yung kunin. Ayan. So, nakita nyo yung texture? Ayan na yung texture niya magkabilaan. Beautiful. Ayan, guys. Look at that. Ayan. So, halika na at magigisa na tayo. So, dito sa ating pinagprituhan, dito tayo magigisa ng ating lulutuin. Babawasan lang natin yan ng oil. Hindi natin kailangan na masyadong oily. Hindi rin healthy ang masyadong oily na lutuin. So, bawasan natin yan. So, ayan mga bes. Sa pinagprituhan natin ng pork chop, ay dito na tayo magigisa. Bakit tayo dito magigisa sa pinagprituhan ng pork chop? Para maging malasa. Sorry, not pork chop, it's a liempo. Sorry. So, ayan. So, dyan nga ay ilagay na natin ang ating luya. And yes, ang gamit ko pong luya ay luyang Tagalog para mas malasa. Ayan. So, hindi ko muna sasabihin sa inyo kung ano nga ba yung lulutuin natin. So, kayo na lang ang mag-judge kung ano ito. Ayan, matapos natin ilagay ang luya natin, ang bango, ay ilagay na natin ngayon ang ating garlic. Pwede na rin natin ilagay ang ating onion. Ayan. Napapansin nyo, konti lang yung oil natin, ano? Yes, yan lang po yung oil na kailangan natin. Huwag masyadong marami. Like what I said earlier, too much oil, it's no longer healthy anymore. Ayan. At mayroon ako ditong pork cubes. Isama na natin dyan. And
Meron naman ako dito freshly harvested na tomato. Halika. At ilagay na natin yan dyan. Ayan. Hinaan natin yung apoy. This time ay maglalagay na tayo ng sabaw. Ayan, maglagay lang tayo ng sabaw, enough para sa ating liempo. Ayan, hayaan natin kumulo yan. At yan, at bago nga natin yan takpan, ay maglalagay muna tayo ng durog na paminta. Kunti na lang ang durog na paminta na ilalagay ko. Dahil, remember, yung ating liempo ay marinated yon at mayroon na rin siyang durog na paminta. So, kayo na lang ang mag-adjust or it's up to you guys kung gusto nyo pa rin lagyan ng durog na paminta. Pero ako, prepared ko, lagyan ko pa rin ng durog na paminta. Kunti lang. And then, maglalagay na ako ngayon ng konting salt. Kunti na lang guys. Dahil yung ating liempo ay marinated yon at nilagyan ko na rin siya ng face sauce. So, kunti na lang yung salt na ilalagay natin. And remember, meron na rin niyang pork stock. And then now, para maka-save tayo ng gasol at mapabilis na rin ang pagkulo niyan, takpan natin siya. So, ayan mga best, kumukulo na siya. Ayan, so dapat ay ganyan siya kakulo. And then, yung pinalambot natin na kamuti or sweet potato, kasama ng ating pork kanina, ilagay na natin. Ayan, so dahan-dahan lang para hindi mag-splash. Ayan. And then, meron tayo ditong eggplant. Ayan, eggplant, radish, at chili. Ayan. So, ilagay na natin. Oh. Sorry. Nag-splash sa aking camera person. Kuya, na-hurt ka ba? Ha? So, ayan. Haluin lang po natin. And then, now ay pwede na po natin ilagay yung ating sinigang mix. Bago natin ilagay yung sinigang mix, lagyan natin muna ng konting sugar to balance the taste. And then mamaya na natin yan hahaluin. Kubiran ulit natin para mag-balance yung kulay ng ating talong. So ayan mga guys, dahil luto na yung ating talong, now, check lang natin mabuti kung luto na nga ba. And yes, pag na-check na natin na luto na, ang ganda naman ng ating soup. Tingnan nyo. Yes. O diba? Napaka-advantage na ang ganitong methods. And yes, dito ay mayroon tayong pichay. Yes, pichay. Ilagay na natin yung pichay. Meron din tayo ditong chives. Yes. And ang kasunod na nating ilalagay ngayon ay ating ginisa mix. Yes. Ayan. Oh, sorry. It's sinigang mix. Ano ba yan? Si Tita Wena, mali-mali. Sinigang mix guys ha. Hindi ginisa mix. Ayan. So, bahala na kayo mag-adjust kung gaano kaasim ang gusto nyo ilagay dyan. And now, ilubog lang natin yan. At pwede na nating isunod lastly ang ating pork chop, ang ating liempo na pinrito. And yes, titikman ko yan. Ayan. Tinang ko nga. Very crunchy. Ilagay na natin yan. Jaram.
Wow, look at that. So, ayan guys. At ngayon ay tikman na ulit natin yan. Grabe, sarap. Wow, this is it. So good. Ayan. Ang sarap guys, promise. Yung balancing ng mga ingredients at yung lasa ng pagkaprito ng ating pork chop. Talaga namang napakasarap. Guys, I'm telling you. Yung texture na yan. Pag yan ang inyong sinigang, sobrang sarap. Yummy, delicious. Ayan, sa sabaw pa lang, talaga namang, delicious. Ayan, so sana ay may naihatid na naman si Tita Wena na bagong putahe sa inyo na talaga namang magugustuhan ng buong pamilya. And Tita Wena always saying, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel at baguhan ka pa nga lang sa aking YouTube channel, please don't hesitate to subscribe and write down a little bit longer comment for my revenue. Sabaw pa lang. Talaga namang mapapa. Oh, lalakas sa sarap. Look at that. Delicious. Wow. Sarap. Na hindi matatawaran. Thanks everyone for watching. And Tita Wena always saying, God bless everyone.